Present po natin si Yuri. Si Kuya Yuri, welcome. Nagsasay ka. Ako. Magandang po yung bago na. Susunogin. Amen. Magulat siyo po. Kasi pa. Saan na mo tayo? So yung title po natin sa gabi nito, sa Wall Street po siya. Topic po, pananampalataya. So meron po ako dito ng water bottle po. Alam ko po sa about po sa atin, may madalas din po sa atin na bumibili na mga water bottle po sa labas. Amen po? Amen. May mga bumibili na ganito sa tindahan. Kapag bumili po kayo, ano po yung una niyong ginagawa? Pinubuksan mo, di ba po? Tapos iniinom na po agad. Pag nakabili na, Una-una po, basahin po muna natin to. Yung nakalagay po sa ano na wala tayo. So nakalagay po dito, purified water. Pero sino yung naglagay na ito dito? May nakakaalam po ako sino yung naglagay na ito dito. O sige sabihin na natin machine yung gumawa na ito. Sino naman yung nag-design? Tao po. Ayaw po. Okay, naniniwala ako. Nagtitiwala ako ha. Kasi pagka bili ko nito, iniinom ko agad. Nagtitiwala ako na kung sino man gumawa ko nito, is purified po siya. Sinala po siya. Purified water po kasi yun po yung nakasila. Eh sino naman po yung nagsara po nito? Kilala po natin. Hindi rin po, di ba? Pero nagtitiwala ako. Sabihin na natin nagtitiwala tayo kahit hindi natin isa. Ang question ko po, bakit po hindi po tayo? Bakit ako hindi ako makapagtiwala? Tanong po natin sa ating mga sarili. Bakit hindi po tayo makapagtiwala sa ating Panginoon? Dahil hindi nakapagtiwala tayo sa ganitong model at iniiwagan natin, hindi natin na ako malinis. Bakit hindi po tayo magtiwala sa ating Panginoon nang wala rin pag-aaral natin? So madalas po, every time na bumibili po tayo ng tubig sa mga tindahan, nagtitiwala tayo sa brand. Nagtitiwala tayo sa kung sino man ang gumawa po nito. Pero, hindi po natin sila nila. Hindi nga po natin sila nakita. Hindi pa natin po sila nakasama. Pero naniniwala tayo na malinis ito. Bago po natin ito inumin, nagtiwala muna tayo. Nagtiwala muna tayo bago natin isang top sa ating mga nila. So, nauna ang pananampalataya natin bago natin malasahan o makita kung ano yung nasa loob. So alam niyo po, pwede rin po tayo magtiwala sa ating Panginoon nang wala pag-aalala. Alam niyo po, yung bawat isa po sa atin, nung ipinanganak po tayo, mayroon po tayong meron of faith. Siguro nga po maliit kasi nga bata po tayo. Pero yung maliit po na yun is lumalaki po. Lumalaki po yung pananampalataya po natin yun. And pwede rin po yung mawala. Yung sinabi po sa Bible, sabi po sa Scripture, faith comes from hearing. So, the more na nakikinig po tayo o nagbabasa po tayo ng salita ng ating Panginoon, the more po na lumalaki o nag-grow yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, the more din na nakikinig tayo sa boses ng mundo, the more na nakikinig tayo sa social media, sa mga chismis, sa mga negative na balita, the more din na lumalayo tayo sa ating Panginoon. The more na nawawala yung pananampalataya. Yung sinabi natin maliit, mas pwede tayong mawala. So, mapalad po yung bawat sa atin. That's the reason po kung bakit po nandito tayo. Amen? At ito rin po yung dahilan kung bakit po lumalalim yung pananampalataya. Dahil po ninanais ng bawat isa sa inyo po, ninanais ng bawat isa sa atin na lumapit tayo sa Panginoon. Na lumaki yung faith natin sa Kanya. Na mag-grow tayo sa Kanya. Ninanais ng puso niya. Kaya po nandito po kayo. Kaya mapalad po ang bawat isa po sa atin na nandito po. Kasi ninanais po ng puso niyo na lumalim at lumalim po yung pananampalataya sa ating Panginoon.
kung sa tingin nyo naman po, aksidente po na napunta po tayo dito dahil hindi na lang tayo ganun. Kung sa tingin nyo po, aksidente na napunta kayo dito kasi nadaanan nyo yun, nagkakamali po kayo. Dahil nais din po ng Panginoon na magkaroon din po tayo ng matibay na pananampalataya at malalim na relasyon sa Kanya. So, ibig sabihin po, ito rin po lahat ay naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat po ng ito ay nasa plano ng ating Panginoon. Gusto ko pong basahin po ng bawat isa, sabay-sabay po, yung Romans chapter 10, verse 17. 70. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayan po. Thank you po, Agnes. So, basahin po ulit. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay pamamagitan ng salita ni Kristo. So, sinabi po dito sa Romans chapter 10, verse 7. Sabihin ko, may proseso po yung pananampalataya. Sabihin na po natin na ito po nagsimula po ito noong tinanggap po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So hindi ito parang magic na bigla na lumitaw sa mga puso ng mga tao. Ito ay may pinagmulan. Sabihin po may pinagmulan po yung pananampalataya natin. Sabihin, ang pananampalataya ay isang bunga ng isang aksyon. So dahil inais po ng inyong mga puso na lumalim yung pananampalataya o ninyo sa ating Panginoon. Nag-take po kayo ng action na pumunta, umattend ng mga ganitong action. Dahil hindi nais po ng puso nyo na lumalim sa ating Panginoon. So sa original context po, noong unang panahon po, hindi naman po lahat ng tao ay may kanya-kanyang kopya ng Biblia. So kaya napakahalaga po ng physical natin pakikinig sa mga nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng ating pakikinig. So sa modern day naman ngayon po, sa present po, ang pakikinig naman po ay tumutuloy din po ito sa pagtanggap, pag-unawa, at pagbabad ng isip sa mensahe ng ating Panginoon. So, ibig sabihin po, hindi dapat po na makinig lang tayo sa kahit anong bagay o boses ng mundo. Hindi lahat po ng naririnig po natin ay ito. Hindi rin po lahat ng naririnig natin ay dapat po paniwalaan. Hindi lahat ng naririnig po natin ay dapat sundin po. Hindi lahat po ng nakakausap natin ay totoo. Ngunit po, sa mundong ito na puno ng pag-aalinlangan po at walang kasiguraduhan, mayroong isang natatanging pinagkakatiwalaan. Ang nag-iisang boses na makatotohanan po. Ang bukod tanging boses na sinasampalatayanan. Ang nagpapatibay ng pananampalataya ng bawat anak ng Panginoon. Ang nagpapatibay ng bawat pananampalataya ng mga Kristiyano. Sino po nakakala po na po yung Jesus? Amen. Ito po ay ang salita ng ating Panginoong Kristo po. So ito po yung nag-iisang tiyak po. Yung sasabihin ko po ito, yung nag-iisang tiyak na dapat palagi natin pinakikinggan at pinagbubulay-bulayan. So with our Bibles, not every year, every month, or every week, kundi po, every day. Amen. Ibig sabihin, every day, bago pagising, bago tulog, kung gusto nyo, kung pagkain, basta po, every day. So, ibig sabihin po, suriin po natin yung ating mga pinakikinggan. Kung ang pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo ay galing sa pakikinig natin sa kanyang mga salita, ang takot naman po at pagdududa at pagkabalisa ay galing naman po sa ating mga maling bagay na pinapakinggan. So dapat nating bantayan po kung ano yung madalas natin pinapanood sa social media, sa FB, sa TikTok, sa Instagram, so mga chismis na naririnig natin, mas pinapokus na po yung pandinig natin doon o yung mga negatibong balita po. So dapat po, mas pinopokus natin yung pandinig natin sa salita ng ating Panginoon. Huwag natin i-focus yung kakayahan natin makarinig sa mga bagay dito sa mundo, sa mga boses ng mundo. Alam po natin hindi makakapunta sa atin. So sinabi nga po kanina, the more na nakikinig tayo sa salita ng ating Panginoon, the more na mas lumalapit at lumala yung pananampalataya natin sa ating Panginoon.
So kung mahina yung pananampalataya natin ngayon, ang solusyon ay hindi ang pilitin ng sarili na magtiwala. Hindi pilitin mo yung sarili mo na magtiwala. Kundi yung bumalik at lumapit ka ulit sa may Biblia. Sa ating Biblia po, kailangan po natin magbasa at makinig sa mga salita ng Diyos araw-araw para po patuloy na nabubusog ang ating mga spiritual. Amen po? Ako. So question po, ano po yung mission natin as a Christian? Turuan ang mga tao sa ganda sa kalikasan at sa Ay pinagbaloob na makapaging Diyos Ama sa mga kagulangan ng kanyang anak na si Jesucristo. At ituro sa kanila na sundin at pagpapagawa ng lahat ng mga gustos. Turuan yung mga tao sa landas ng kaligtasan. So tayo may mga pananampalataya na lumalalim pananampalataya na dumalang po. Pero paano naman po yung iba sa yung ibang tao, katulad ng mga pamilya po natin, kaibigan, paano naman po sila? Okay ba? Kaya yun po yung mission po natin, naturuan sila at ilagay sa landas ng kaligtasan. So ano po yung mission ulit natin? Teach the people the gospel. Amen po. Ngayon po, gusto ko po na kung nakaraan po ay sinulat po natin yung mga way para malayo po tayo sa temptation. Gusto ko po ngayon, isulat po natin, magbibigay po ako isulat po natin yung mga way naman po kung paano natin maipapahiya yung kaligtasan o yung gospel po sa iba't ibang tao. So may mga tanong. Wala. Saan tayo? Kung kayo po niyo. Marami yung nagulat na. Number 1, praise and worship. Devotion po. Other times. Paano ko mas-share yung words of God? Only games ko. Hindi ko mapag-share. Kasi may kung mga player na nag-crash ng mga gano'n, mga nagsalita ko ng mga bad words, parang sa magitan ko yun. Ano gagawin mo? Na sabihin ko sa kanya na mali ko yun na pagka sa school ko. Sige, ang gagawin sa school. Yan, may free time ko. Okay. Kasama kami magkakaibigan, Okay. classmate ko. Pwede po silang preach the gospel through your lifestyle. The example of seek Jesus Christ. Meron po kami share na memory verse. Pananalangin po sa pagtulog. Sige, check mo na lang. Pananalangin po sa ating pastor. Karoon po ng Vacation Bible School. Check mo yan. Kasama. Pagkakaroon po ng meeting program. Wow. Yung team Laulab po nakakuha po na 3 points po. Yeah! Yung team Gentry naman po nakakuha po sila ng 10 points. Wow. Team Papa po nakakuha po ng 4 points. Oh, At ang nagawagi, 12 points po. Let's go! For the world to live.